Kakatipon sa panahon. Nandyan siya sa kalagitnaan. Sinasagot niya. Ngunit kahit ang dami mong ipanalangin sa Kanya, kung taliwas naman sa turo niya na galit ka sa Kanya dahil masama siya, dahil nag-recreate ka ng wall. Nag-recreate ka ng wall sa palagitnaan. Bridges po ang ating kailangan. Understanding. Unawain at huwag nating palayasin ang mga hindi kaaya-ayang mga ugali. Kundi, unawain natin. Support. I-support po natin sila. Support, not to deport. Huwag po natin palayasin sila. Kailangan support natin sila. Ngayon, pupunta tayo sa letter A. Ang ibig sabihin po sa mga bago, kailangan ninyong tandaan ito dahil malapit na tayo sa CLSS. At ang mga speakers natin, tinatanong din po tayo kung ano ang mga ito kung minsan. So, ang ibig sabihin ng A, ang letter C is Christian. So, ang letter A is active. Tanong, aktibo po ba tayo? Yes. Lahat. Yes. Amen. Amen. Dahil ang tanong dito, marami sa atin ang gustong sumunod sa Panginoon sa langit. Hindi po ba? Ngunit, paano tayo makakasunod kay Kristo? Kung ang mga alituntunin dito sa lupa ay makalupa lang ang iniisip natin. Halimbawa, ng mga nagpa-part-time. Wala kang part-time na yun. Halimbawa ng mga nagpa-part-time. Wala pong masama sa nagpa-part-time kung kinakailangan. Pero, masama po sa law of Hong Kong ang mag-part-time dahil ito yung may pinirmahan tayong kontrata between amo and sa atin. Dahil hindi pwede mag-perform ng trabaho sa labas at sa hindi sakop ng amo natin. So, pag natsambahan tayo, talagang Patay sa kulungan. nakaw na ang turing nila doon kasi labas na sa pinirmahan. So, kung talagang kailangan din naman natin, mag-ingat-ingat na lang kasi mahirap mag-ingat-ingat na lang, pero hanggang matapos mo ang iyong pangangailangan, please, babalik na po dito sa gawain. Dahil paano tayo magiging aktibo kung tayo estudyante, kung namiss naman natin ang mga gawain iba, na makakagraduate po ba tayo? Paano tayo makakasunod kay Kristo kung hindi natin nasundan ang mga kailangan nating gawin? Ang paghahanda kasi ito nandito sa lupa upang ipaghanda natin ang ating sarili sa langit. Paano tayo makakapunta doon kung hindi natin nagawa ang mga gawain natin dito? Maghahangin-hangin muna. Mamatay po muna. Nay, maghahangin-hangin muna, Nay, para bago makain. Mabuti po sana kung gano'n. Kaya dito sinasabi ni Kristo na sinasabi niya na maging kontento tayo. Maging kontento tayo kung ano ang tinatanggap natin. Maging kontento tayo. Nasa sa atin na po yun. Kung maipagkakasya natin. Kailangan nating tanggapin ang katotohanan na ang kinikita natin ay ipagkakasya upang sa ganon ay hindi tayo malulong sa mga hindi karapat-dapat na gawain natin para hindi tayo mapahamak. Ganon din po ang pagpapautang ng pera. Yes po. Kami walang ipautang. Kami lang nangungutang. Nagpapautang sa mga umutang din na hindi na nagbayad. Kung minsan ganito kasi yun. Hindi nagbabayad.
Nay, marami nagpapautang dito mga generous. Hindi. Ganito po yun. Walang tubong. Kung walang tubo po ang nagpautang natin at hindi naman nagbabayad ang maumutang, sila po ang may kasalanan. Yung utang. Ngunit, Problema na nila yun. kung nagpapautang tayo, let's say na pinakababang interest, 1% or 2 or 3 or 50 cents, Nandun yun sa hindi hustong pa takal. rin nila Klik-klik-klik. yun ang parinig. Kahit sa lupalop ng mundo. Bakit? Wala po tayong lisensya. So, ang tunay na Kristiyano, alam natin yan, na ayaw ng Panginoon. You cannot serve two masters at the same time. Money and God. So kung talagang Kristiyano tayo at aktif tayo sa gawain ng Panginoon, pag may umutang sa atin, pautangin natin yung kaya natin. Na, kasi ang lahat ng umutang, Yun yung nang kaya. yung kaya natin na kahit hindi Katulong. na mabayaran, ay hindi masakit sa atin. Kasi doon na tayo doon na nag-uumpisa ang wall ng pagkakaibigan natin. Dahil kung minsan din, ang mga magpapautang kung minsan, halimbawa, 10,000 ang inutang mo, 10K. Kailangan ng tao, pero iniwan mo yung interest, nakatulong po ba kayo? Hindi po. Paano nga tayo makasunod at aktibo sa pagsunod sa Panginoon? So, ang umutang at nagpautang, mayroon ding parehong problema. Kasi ang umutang naman kung minsan, kahit hindi nagpapa-interest si Sister Jomely ninyo, ay sasabihin na aalitin niya, sasabihin, ay interesan ko na lang ng ganito. Di po ba? Tapos pagkatapos nung binigay niya, nung sisingilin na, di man lang kayo naawa, nangangailangan na nga ako, may sumbat pa. Di po ba? Yan ang tunay na Kristiyano. So, kailangan po na alam natin Magbayad ang mga kahit ito, hindi pa kung tayo sinisingil. Kristiyano at aktibo sa lahat ng pangaral ng Panginoon. Dahil po, hindi natin itinigil ang pagpapa-interest. There are some consequences sa hinaharap ko na hindi natin alam na hindi naman tayo yumayaman sa interest, kundi wala naman naiiwan sa atin. Di po ba? Kung pagkasyahin lang natin ang sarili nating sahod,